Magandang umaga mga kapatid. Nalilipid ko na makikipakain sa maraming Kristiyo. Ngayon ay ito Diyos na nilungan. Ang pangmuna sa ating pag-iwan ng Panginoon ay si Reverend Father Rosemary. Reverend Rosemary sa Nicaraguay. What's the YouTube time? Gawin po natin ito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Opo, sumaating sana ang Panginoon. Ito'y kailangan natin. At sa pamamagitan natin, buong bansa sana tumanggap sa Panginoon. Ngunit patid natin may mga palakit. At isa na ay ang ating pagiging mga makasalanan. Tayo po lahat simula sa akin. Kaya lagi natin kailangan ng pagsisisi, paghingi ng tawad. Tayo mga binyagan, tayo mga Kristiyano, tayo hinugasan na, ngunit tayo napakadali pa rin ulit-ulit na narurumisan. Kaya't sariwain natin ang binyag na sa ating binigay. Ang maraming makapangyarihan,
Ipahayo mo kung ikaw ay kapiling ng iyong bayan. Ngayong binigyan nila namin ng iyong pangikha ng talaga namang kahanga-hanga, lalo na sa amin ng mga binigyan at sa Santa Iglesia binuho mo bilang iyong bayan. Puspusan mo po ang tubig na iyong ginawa po pang aming magamit para mga tanim ay madilig, para mapawi ang uhaw at init, para maganap ang aming paglilinis. Ito rin ay iyong tinalaga na gamitin sa pagbibigay ng kagandahang loob sa tanan. Ginamit ito sa pagpapalaya sa kalipinan ng iyong mga hinirang na sambayanan. Kaya ito naman tubig na ngayon ibibisik sa amin upang ang pagbibinyag ay aming kulitain, ay magpayuwatig ginawa ng aming pakikigalak sa kaligayahan ng aming mga kapatid na sa binyag. May tatanggap na bata ng binyag dito sa ating bautisтерyo sa ilang pang sandali na kami naman sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo maging bayang mong tapat magpasawalang hanggan. Amen. Patawarin sana ang lahat nating mga kasalanan at lahat tayong patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Walhati sa Diyos sa kaitaasan. Puri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan. Sa mga taong pinagulutan niya, ipuri ka namin, inarawan ka namin, sinasamba namin niyang promundi.
ikaw, tao, ang ginagawa mong bantay ng Israel. Anumang marinig mo sa akin, ay sabihin mo sa kanila bilang babala. Kapag sinabi ko sa taong masama na siya ay mamamatay at di mo ito ipinaaabot sa kanya upang makapagbagong buhay, mamamatay na siya sa kanyang kasamaan. Ngunit, pananagutan mo ang kanyang kamatayan. Ngunit kapag binabalaan mo ang masama, gayunmay hindi rin nagbagong buhay, mamamatay siya ng kasalanan, ngunit wala kang dapat pananagutan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
sinulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, huwag kayong magkaroon ng sagutin kanino man. Liban sa sagutin, tayo mag-ibigan. Sapagkat ang umiibig sa kapwa ay nakatutupad sa kautusan. Ang mga utos, gaya ng huwag kang nangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot. At ang alinmang utos na tulad ng mga ito ay nabubuo sa ganitong pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man. Kaya ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsikalibutan. Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya napatawad tayo. Sumainyo ang Panginoon. Pagbasa sa banal na Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ang sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyo magkapatid ay napanauli mo sa dati at napanumbalik mo siya sa Ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka ng isa o dalawa pa upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo'y mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan. At kung hindi pa rin siya makinig sa natitipong simbahan, ituring na ninyo siyang hentil o isang publikano. Sinasabi ko sa iyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at anumang ipaintulot ninyo sa lupa ay ipaintulot sa langit. Sinasabi ko rin sa inyo, kung ang 2 sa inyo dito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit. Sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila." Mga ginigilig, ang mabuting balita ng Panginoon.
ano ang kahulugan na tayo nagtuturingang magkakapatid kay pala na tayo'y magkakapatid sa pananampalataya. Kung ano ang kahulugan na tayo'y tinataguriang katawan ni Kristo. Siya ang ulo, tayo ang kanyang katawan ayon kay San Pablo. Ito mga ginigiliw ay ating makikita at dito tayo masusubukan sa harap ng isang katotohanan ng ating pagkatao. Anong katotohanan? Na tayo ay nagkakasala. Ang pagdating ng kasalanan, ito'y maaaring mamagitan sa magkakapatid. Ito'y maaaring makasira sa isang samahan. At dito'y narinig natin kung ano ang diwa ni Kristo na sa atin ay kaniyang iniaaral. Ang kaniyang katotohanan na gusto niya na sa atin ay makita ng buong mundo. At ano nga ito? Na kung mayroong kasalanan dumating sa inyong kapatiran, at ito'y personal, kung ang kapatid mo nga ay magkasala sa iyo, hindi sapat na sabihin mo, ako'y Pilipino, kaya kapag may nagkamali na ginawa sa akin, ako'y tatahimik na lamang at nang hindi lumaki ang ulo. Iyan ay isang reaksyon nating mga Pilipino. Tayo'y tumatahimik na lamang, mabuti pa nang hindi magkasamaan ng loob. Sa wikang English, we sweep the dirt under the carpet. Hindi tayo confrontational. O dili naman kaya may mga personalities naman sa atin na kapag siya ginawa ng masama, ang ganiyang reaksyon ay, wala na akong pakialam sa iyo. Nasubukan na kita, ganyan ka pala, hindi na kita kilala. At meron naman na kapag nagawan mo ng masama, kumanda ka, kung ano ang ibinigay mo, siya rin tatanggapin mo. Sa mga tuwi, isang bingador, maghihiganti para sa mga binyagan, para sa mga alagad ni Kristo, ang ganyang mga sabihin na nating natural na reaksyon, ito'y hindi sapat. Sapagkat tulad ng narinig natin kay San Pablo sa ikalawang pagbasa kanina, ang katuparan ng batas ay ang pag-iibigan. Ang pagmamahal mo sa iyong kapwa, gaya sa isang kapatid, gaya sa iyong sarili. Ang kapatid mo'y kaputol mo, kapatid, pinatid lamang kayo sa iisa na pinanggalingan. Ito hindi madali. Sabi ni Kristo, may gumawang masama sa iyo, puntahan mo at kausapin mo ng sarili na. Bihira sa atin ang gumagawa niya. Sa atin ay umiiwas na lamang, tatahimik, hindi lumaki. O dili kayo, mula ngayon, kalimutan mo na ako. O dili kayo, tuturuan kita ng leksyon. Ikaganti ko sa iyo ginawa mo sa akin. Parehong hindi pwede. At ang hinahanap ni Jesus, eto, kapatid mo, pananagutan mo, kapatid mo, parang sarili mo. Kung ang sarili mo ay gusto mong matama, maayos at hindi mapahamak, ganun din ang gawin mo sa Kanya. Kumilos ka, lapitan mo, kausapin mo, ay kung may kayo pagtawanan, pinagtawanan ka. Pero, kumilos ka, at ikaw ang una. Ikaw na ginawa ng masama, ikaw ang sinasabi ni Kristo ang may unang pananagutan na ang kapatid mo'y tulungan mo. Ayun, iba itong pananaw. Ang gumawa ng masama hindi kaaway. Ang gumawa ng masama ay kapatid. At bilang kapatid, ito'y pananagutan ko sa harap ng Diyos at ng tao na sakluluhan. At kung hindi makinig, minasama pa, sasabihin natin, ay, ginawa ko na magagawa ko, babay, pumunta ka na sa impyerno. Hindi. Sabi ni Lord, talagang si Lord, napakahirap naman ang ini-expect mo sa amin.
Sapagat sabi niya, hindi ka pinakinggan. Umisip ka, gamitin mo yung utak mo. Sino ang makatutulong sa iyo? Sino ang maaaring pakinggan niya? Yung kanyang ninong? Yung kanyang classmate? Yung kanyang dating kasamahan? Humingi ka ng tulong. Naku, talaga palang pagmamalasakitan mo. At kung hindi pa rin makinig, sapagat may mga taong matitigas ang puso. Sabi ni Lord, libre ka na ngayon. Dalawa ng bagay na nagagawa mo, ayaw pa rin makinig, hindi pa rin. Sabihin mo na ngayon sa kabuuan ng kapatiran. Iyon ang salitang ginamit, Iglesia. Tinagalog ng simbahan. Ang tunay na kahulugan. Sabihin mo na sa katipunan ng mga sumasampalataya. Iyon ang tunay na Tagalog. Sabihin mo sa katipunan ng mga sumasampalataya. Alalaumbaga, sabihin na sa sambayanan. Bakit ang sambayanan ngayon ay may kinalaman na? Bakit? Sapagat siya'y kasapi. Bakit? Sapagkat sino mang kasapi, pananagutan ng kabuuan. Bakit? Sapagat sino mang kasapi, ang gawin niyang masama, nakasisira sa kabuuan, sugat ng kalingkingan, kirot ng buong katawan. Kaya may pananagutan din. Ginawa mo na magagawa mo, ikaw na ginawa ng masama. Ngayon, bigyan mo naman ng pagkakataon. Yung bang magsumbong ay masama? Ito na naman ang reaksyon ng mga Pilipino. Alam ninyo, marami tayong natutunan mula sa pagkabata na kapag inyong inusisang isa-isa, makikita ninyo na madalas salungat ito sa Ebanghelyo ni Kristo. At iyan ay isang dahilan kung bakit ang bansang Pilipinas ay bat-bat ng mga kamalian na nananatiling bawat saling lahi. Ganun ang ginagawa. Alam po ba niyo bakit? Sabagat marami tayong kaugaliang likas na Pilipino na hindi pa naki-Christianize, hindi pa na-evangelize, hindi pa na itutugma sa aral ni Kristo. Oo, hindi pa. Matapos ang halos 500 taon, marami pang pagka-Pilipino na hindi pa rin na itutugma sa Ebanghelyo. At ito ngayon, ito, ang sense of people power. Alam mo ninyo na yung ikatlong punto ni Kristo, yan ay kamakailan lamang natin tinutuo na ang bayan ay kumikilos. At itong shrine na ito ay kaugnay nga ng people revolution na tinatawag. Pero, bago pa niyan, aral na ni Kristo ang kabuuan ay may katungkulan, ang kabuuan ay may kapangyarihan na itama ang isang kamalian na hindi dapat mapanatili. At iyon ang dahilan kung bakit niya sinabi, itali ninyo sa lupa, itinatali sa langit. Alalaumbaga, ang ikilos ninyo, pagtutol sa masama, kinikilala sa langit. Yun ang ibig sabihin noon. Yun ay isang rabbinic, yun ay isang legal jurisprudence ng mga Hudyo. In heaven as on earth as in heaven. Ang gawin, at diyan nababatay yung kasabihang, Vox Populi, Vox Dei. Ang tinig ng sambayanan ay tinig ng Diyos. Kaya nga, kung hindi pa rin makinig sa katipunan, sa sambayanan, kung hindi pa rin iayos ang malaking kamaliang ginagawa, eto na, may kapangyarihan kayo. Itiwalag. Ituring ninyong isang publikano. Ano ba ang isang publikano? Outsider. Ano ba ang pinag-uusapan natin? Ang ating kapatiran. May pumasok na masama. Gawin ng lahat. Mula sa individual hanggang ang kabuuan. May pananagutan, may kapangyarihan. Kumilos, kapatid ito, huwag isuko sa kademonyuhan. Sino mang iwanan mo sa pagkakamali, isinusuko mo sa demonyo. Yun ang ibig sabihin nun. Paano mo isusuko sa demonyo? Iyan ay anak ng Diyos. Iyan ay bininyagan. Iyan ay kapatid mo. Bakit mo iiwanan? Walang iwanan. Alam ba niyo ang kahulugan niyo sa Ebanghelyo? Walang iwanan sa kademonyohan. Parusahan. Excommunitize.
excommunicate, ituring na isa na siyang outsider. Ngunit, tandaan niyo, para kay Kristo ang layunin ng pagpaparusa ay hindi upang magpahirap. Ang layunin ng anumang parusa sa kapatiran ay upang bigyan lamang ng pagkakataon ng pinaparusahan na makapag-isip-isip. Every punishment is for rehabilitation. Naisip ko kanina si Judge Cruz, na kapatid natin dito, si Huwis na nagpapataw ng parusa. Ano ang ating penal system? Kaya ba tayo nagpaparusa? Gusto nating i-torture? Gusto nating pahirapan? Hindi. Ang parusa ay upang mabago, upang ma-integrate ulit sa lipunan itong kriminal. Pero naroon na naman ang Pilipino. Buhay ang inutang, patayin! Kaya yung mga taong patuloy na sumisigaw, capital punishment ibalik. Para bang sa kanila'y solusyon yun? Pumatay ka, mawawala ang mga kriminal. Kailan ba nangyari? Dati na tayong pumapatay, maski na hindi riyan. Wala pa rin katapusan ng patayan sa Pilipinas. Sa Ebanghelyo, at thank God, iyon ang ating jurisprudence, anumang punishment ay for the purpose ultimately of rehabilitating and reintegrating into society the criminal who violated the law of the land. Ganon din, sabi ni Kristo, tandaan niyo ito, yung ating jurisprudence, iyan ay influenced by Christian faith ng ating Ebanghelyo. Bakit ba sinabi ni Kristo, kailanman saan man na kayo ay magkaisa, humiling sa Panginoon, ito'y bibigay sa inyo? Ano ang kanyang pinahihiwatig? Lahat kayo may pananagutan, ngunit may isang bagay na lahat kayo'y magagawa. Sapagkat maaaring sabihin ninyo, paano ba may tatama ang mga senador na kasama na may plunder case? Paano po ito? Ganito, ganoon. Madali tayong maghugas kamay. Wika ni Jesus, magkaisa kayo, hilingin ninyo sa Panginoon. Ibig sabihin, nagdarasal pa kayo? At yan ang tanong ko ngayon. Lahat kaya tayo rito nagdarasal, Panginoon, sana po malinis na ang aming kongreso. Sana po, Panginoon, yung mga korupsyon at ang bayan naman sana makadama ng kaunting ginhawa. Sana maputol na po yung pagnanakaw sa pera ng bayan. Tayo ba'y nagdarasal? O tayo ba'y tipikal na Pilipino? Ano magagawa ko riyan? Sinabi ni Kristo, magdasal kayo, magkaisa kayo. O ang sagot ng ilan ay, patayin! Yun, patayin! Mga kapatid, inuulit ko, ano ba ang ibig sabihin na tayo magkapatid? Ano ba ang ibig sabihin na tayo katawan ni Kristo? Ano ba ang ibig sabihin na si Kristo'y kapiling natin at sumasa atin? Sumainyo ang Panginoon ang batian natin. Ang ibig sabihin noon, sa harap ng kasalanan, hindi tayo susuko, hindi tayo walang gagawin, tayo'y kikilos mula sa individual na biktima ng kasamaan hanggang sa kabuuan. At kung sabihin man natin tila wala tayong magagawa, hindi totoo. Ang pagdarasal, iyan ay katungkulan ng lahat at iyan ang binibigyan ng katiyakan. Sapagat ako'y kasama ninyo, ang inyong hilingin, ibibigay sa inyo. 20 taon tayo nagtiis, pagkatapos noon, kalayaan ay binigay. Matagal na ang nakawan, matagal na ang pagturotot sa bayan. Tayo ay may kapangyarihan. Tayo ay may pananagutan. Tayo ay binibigyan ng katiyakan. Sapagkat tayo'y tinig ng Diyos. Sapagkat kung tayo ay nagsasabuhay ng Ebanghelyo, iisa ang ating patutunguhan. Kapakanan at kabutihan ng lahat sa bayan ng Diyos.
kailanman na kayo nagkakatipon sa pangalan ko, wika ng Panginoon, ako'y naroon, ako'y kasama ninyo. Amen. Mga ginigilig, tayo ba'y sumasampalataya sa salita na aking pinagnilayan? Pinaalala sa atin ni Kristo, kapag tayo nagkaisa sa paghiling sa pagdarasal, tayo'y pakikinggan ng langit. Iyon ang ginagawa natin sa panalangin ng bayan. Kaya tayo po ngayon dumulog sa Amang nasa langit. Dahil sa kanyang pangako, masasabi natin, Ama, sa ngalan ni Jesus, dinggin mo kami. Ama, sa ngalan ni Jesus, dinggin mo kami. Para sa simbahang panlahar, huwag sana siyang magsawang ipahayag ang ebanghelyo ng pagbabalik loob at pagpapatawad sa lahat ng bansa. Manalangin tayo. Ama, sa ngalan ni Jesus, dinggin mo kami. Para sa lahat na nalulungkulan sa simbahan, nawa magiging nilang mapaalalahanan ang mga mananampalataya laban sa kanilang mga kapabayang moral. Manalangin tayo. Ama, sa ngalan ni Jesus, dinggin mo kami. Para sa lahat nating kapatid na lumalabag sa utos ng Panginoon, nawa dinggin nila ang panawagan para sa pagbabalik loob. Manalangin tayo. Ama, sa ngalan ni Jesus, dinggin mo kami. Para sa mga mapaghusga ng marahas, huwag nawa silang makalimot sa Kristiyanong pagmamahal. Manalangin tayo. Ama, sa ngalan ni Jesus, dinggin mo kami. Para sa bawat isa sa atin, nawa matuto tayong akumbabang tumanggap ng pagwawasto at magtuwid sa ating kapwa ng may pagmamahal. Manalangin tayo. Ama, sa ngalan ni Jesus, dinggin mo kami. Tahimik natin ipanalangin ang ating sarili, mga kaibigan. Panginoong Diyos, tinuruan mo po kaming maging propeta sa lahat naming mga kapatid.
lalo na sa mga nangangailangan ng pagtutuwi. Pagkalooban mo po kami ng kababahang loob at tapang na kailangan para sa aming pagtupad sa tungkulin ito at sa gayon makatulong sa kanilang kaligtasan nang sila'y makabahagi sa iyong kaharian kung saan ka nabubuhay at nag-aari magpaka-walang hanggan. Magsilbong po tayo. Manalangin tayo mga ginigiliw upang itong ating pagtitipan at pagsamba ay maging kaluludoon sa Diyos Amang makapangyarihan. Ama, ikaw po ang gumagawa ng wagas na katapatan at kapayapaan. Ipagaloob mo ang iyong kadakilaan ay aming handugan nang iyong minamarapat namin maialay at away magkaisa kami sa pakikinabang sa banal na paghahain ngayon pinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Sumayin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinas namin sa Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat siya sa Ang manaming makapangyarihan, tunay kong marapat, ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong paggiliw, bunga ng malasakit ng anak mong masunurin at ng Espiritong bigay upang lahat ay kukupin. Kaming mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mong magtipan at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaisa ng anak mo at ang Espiritu Santo, ang iyong sambayan ay nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon ang bumubuo sa katawan ni Kristo, nagkakatipon ngayon ang pinananahanan ng iyong Espiritu.
Kaya kaisa ng mga anghel na nagpupuri sa iyong walang magpay sa langithen, kami ko dito sa EDSA Shrine ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na maupo, napupuno ang langit at lupa, ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Basbasan mo sana makalog dito sa pagkita ng iyong Espiritu upang sa aming ikapapanutoy magigatungan at tugo ng aming Panginoong Yesu Cristo. Bago niya pinag-iisang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay, nagpasalamat sa iyo, inati iyon, ibinigay sa kaniyang mga kaibigan na nangumika. Tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman matapos ang mapunan, pinuha niya ang kalis na may alak. Muli nagpasalamat sa iyo at ibinigay yon sa mga alagad at ang wika. Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang tipan na para sa inyo at para sa lahat ay bubuhos sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagdangan natin ang pananampalataya. Sa iyo ang tinapay na ibigay buhay at ang kalis na nagkapaloob ng kaligtasan. Kami pinagpapasalamat dahil kami ang minarapat na ngayong araw ng linggo sa harap mo'y magpalay at panalangin. Sinasamo po namin na kami tatanggap ng katawan at dugo ni Kristo yung pagpalain lahat ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong Santa Iglesia ng laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kaming lahat ng pag-ibig at pananampalataya. Kaisa ni Francisco naming Papa at ni Onesto, ni Luis Antonio naming Obispo at ng tanang mga Obispo at kaparian ng bansang Pilipinas. Alalahanin mo rin po mga kapatid namin lahat may pag-asang sila muling mabubuhay kaya hindi ng lahat ng mga nauna na. Kaawan mo po sila patuloyin sa iyong kalimanan. Kaawan mo po pagitabatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mga Nabiring Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang kabiyak, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal, may pag-iwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Cristo. Sa pamamagitan ni Cristo, kasama niya at sa Kanya,
O Diyos Amang makapangyarihan, Ikaw ay pinupuri at pinagdarama, kaysa ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Iniintay na tumulog sa kanyang mapa, tayo handa niyong patawarin kailanman, paanuman. Bago tayo tumanggap, awitin muna natin panalangin turo niya sa atin. Hinihiling namin ang Panginoon, iligtas mo po kami sa lahat ng masama. Pagloobin mo kami ng kapayapaan, pagpapatawaran sa aming mga tahanan, sa aming mga pinapasukan at paralan, sa aming buong bayan. Ilayo mo kami sa lahat ng ligalig at karahasan. Samantalang iniintay namin ang masayang pagbabalik ni Jesucristo, aming manlulus. Sa pagkakasya, Panginoong Isus, huwag mo po sanang isalalang ang marami naming kasalanan at pagkukulang. Pagbukas at tingnan mo po ang pananampalataya ng buong Santa Iglesia. Pagloobin mo kami ng kapayapaan, pagkamain sa pagbabago, alinsunod sa iyong kalooban, nabubuhay ka naghahari, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Mga kapatid, ang kinin namin ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pananatiling bukas puso sa kapwa. Mga kapatid, magkatilan po tayo. Oh
Panginoon upang sa bawat isa sa atin, pagmamahal at awa ay iyalok. Siya ating kagabing, atin pong aminin. Ang pagtaglapot ng Panginoon ay gagawin sa bawat tahanan. Kung kayo man po ay pagkakuha ng kayo, gagabayan ko yun ang ating mga ushers na tungo sa leading minister ng maraming sa ito. Maraming salamat. Kayo po ay gagabayan ng ating mga
Pagpapatuloy po tayo at ating kasabihin ng national radio sa God, my mercy compassion, we come to you now, lift up to you our nation, as we prepare for the apostolic visit of Pope Francis. After every vocation, we say together, bless your church, Lord. Bless your church, Lord. That we may be faithful to the Lord, the future of Christ and grace. Bless your church, Lord. That we may be quick to listen to Pope Francis. Bless your church, Lord. That we will be compassionate to the poor and needy. Bless your church, Lord. That we may be merciful to the weak and the lost. Bless your church, Lord. That we may humbly confess our sins and return to God. Bless your church, Lord. That we may frequently and devoutly seek holy communion. Bless your church, Lord. Let us pray. God our Father, we are all your children. Make of us a nation of mercy and compassion, eager to meet Pope Francis. Make us a nation of holiness and heroism in Christ our Lord. Amen. Magsitain po sa Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pong pinapagsalo mo sa iyong salita at piging na banal ay iyong pinalalakas at iyong binubuhay. Pagindapatin mo pong kami makapapinawang sa buhay ng iyong anak na para sa aming sarili niya alay bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa gabi pa namin hindi at pagpapasiya. Bukas, ikaw ay nasa Diego, sa at ang pangalanan ng pangalan ng Pilipinas. Ang lahat po ay naayahan na magaganap pagkatapos ng misa at nasipin nila ng pangalanan. Inailahan ang Pilipinas Ministry, ang mga doctors, nurses, at lahat ng nais mag-volunteer sa Lingguang Pilipinas na kilala ng ikaw sa Airline tuwing Lunes. Sa mga interesado, maaari po lang ang magsapaglayan sa Airline Office. Inaasahan po natin ang pagtugon sa pangawag ito at sama-sama natin pagtugon sa pangawag para sa ating tao. Maraming salamat. Magawin po natin ang grupo na pagkasmas. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo at ang inyong mga pamilya ng ating mahabaging Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga ginigiling, pinagpala tayo sa banal na misa. Pumayo at ikalat kayo ng pagpapala ng Diyos sa ating namang pagmamahal sa nagkasala, bagamat tinatanggihan natin ang kasalanan. Salamat sa Diyos.